Nagkalat ngayon ang mga usap-usapan at rumor na may malaking advantage umano ang Gilas Pilipinas sa paparating na laban kontra New Zealand sa second window ng FIBA World Cup qualifiers. Pero ang tanong, gaano nga ba ito katotoo, at sapat ba ang mga advantage na ito para masabing may upper hand na agad ang Gilas? Habang maraming naunang maglabas ng balita, mas malinaw ngayon ang buong sitwasyon kapag pinagdugtong-dugtong ang mga detalye. At dito nagiging mas interesante ang laban. Isa sa pinaka-critical na factor, sobrang ikli ng preparation ng New Zealand. Ayon sa lumalabas na impormasyon, 2 to 3 days lang ang magiging buo nilang paghahanda bago ang mismong laro. Bakit? Dahil ang kanilang head coach at 7 key players ay galing pa sa NBL New Zealand Breakers na may in-season Ignite Cup Finals game pa sa February 22. Ibig sabihin nito, pagod na ang katawan, limitado ang practice time, at wala halos sapat na panahon para mag-adjust laban sa Gilas system. At hindi pa doon nagtatapos ang problema ng New Zealand. May mahahabang biyahe pa silang haharapin mula Australia pabalik ng New Zealand, at pagkatapos ay 10 to 15 na oras na flight papuntang Pilipinas. Jetlag at kliyema, pagod lahat yan sabay-sabay. Tanong ngayon, sa ganitong sitwasyon, kaya bang maging 100% handa ang New Zealand pagdating sa game day? Dagdag pa rito, injured ang kanilang starting big men na sina Meninga at Wardenberg, na parehong out na sa NBL season. Kung sakaling makalaro man, malabong nasa peak condition ang mga ito. Samantala, ang Gilas Pilipinas ay maagang maghahanda. February 11 pa lang ay magsimula na ang kanilang practice, at inaasahang aabot sa 10 araw o higit pa ang full team preparation. Mas mahabang oras para ayusin ang depensa, rotations, at chemistry ng lineup. At syempre, hindi mawawala ang pangalan na laging nasa sentro ng usapan, na si Kai Sotto. Mas malakas, mas mabigat, mas kumpiyansa sa loob. Kung kulang sa bigman ang New Zealand, paano nila pipigilan ang mas physical na Kai Sotto ngayon? Kaya ba nilang sabayan ang presence niya sa rebounds, rim protection, at interior scoring? O ito na ang pagkakataon na tuluyang makita ang dominance ni Kai sa international stage? Dagdag pa ang home court advantage sa MOA Arena, libo-libong Pinoy fans, maingay na atmosphere, at pressure na ramdam ng bisita. Malaking faktor ito lalo na sa isang koponang galing sa mahabang biyahe at pagod na katawan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang hindi dapat kalimutan. Kung totoo man ang mga kumakalat na balitang ito, isa lang ang dapat tandaan ng Gilas at ng mga fans. Kahit anumang advantage pa ang makuha natin, hindi dapat maging kampante. Ang international basketball ay walang pinipili. Isang maling depensa, isang turnover, isang run lang ay pwedeng magbago ang takbo ng laro. Kaya dapat pa ring paghandaan ng mabuti kung sino man ang makakaharap sa International League, lalo na ang isang team tulad ng New Zealand na sanay sa physical at high-level competition. Tanong ngayon sa fans, sapat ba ang mga advantage na ito para maniwala tayo sa panalo? O mas mahalaga pa rin ang disiplina, paghahanda, at tamang mindset sa loob ng court? Isa lang ang sigurado, hindi ito simpleng laban. At sa huli, dasal, suporta, at buong-buong tiwala pa rin ang kailangan ng Gilas Pilipinas.